Mga karton na karakter na sobrang nakakainis. Hindi lang eksena kundi buong episode ang nasisira. Hindi ko tinutukoy ang kontrabida, kundi yung mga karakter na gustong mahalin ng serye pero nakakainis para sa atin. Sa una, nakakatawa sila pero matapos ang 3 Doritos, magtatanong ka na kung bakit sila umiiral pa. Ngayon tatalakayin natin ang mga pinakakinaiinisan na karakter sa animasyon, yung sumira ng relasyon, huling episode at serye. Paano kung paborito mo sila? Pasensya na pero malamang ay deserve niya iyon. Si Bonbon sa reboot ng Las Chicas Superpoderosas ay halimbawa kung paano sirain ang isang gumaganang karakter tulad ng orihinal na Bonbon. Isa siyang leader na matalino, matatag, balanse, marunong mag-utos ng maayos at mag-isip ng hindi nagmamagaling. Yung bago, hindi yung bago, isa siyang boss na hindi mo matiis, yung tipong ayaw ng lahat sa trabaho. Si Bonbon ngayon ay hindi namumuno, kundi nag-uutos lang. Bilang amo, naging siya yung sabelotodo na nakakainis sa team. Lahat pinakikialaman at lahat siya ang nagdedesisyon kahit hindi naman siya hinihingan ng opinyon. Parang opisina ang bawat episode. Akala niya laging tama siya at pinapaboran pa ng show. Kapag matalino ka, parang di ka na pwedeng kontrahin. Walang teamwork, puro utos lang. Kung hindi ka na nai-inspire sa sermon ni Bonbon, mas lalo kang ma-stress sa batang ito na akala mo matalino pero bossy at feeling superior. At syempre, kapag may nangyaring mali, hindi niya kasalanan yon kasi sinabi na daw niya. Grabe, sobrang narcissist. Si Bonbon ng reboot. Hindi siya malakas na leader, kontrolado lang at mayabang na parang chief executive officer. Malinaw ang talino na walang empatiya ay walang silbi. Mga kaibigang Panda, at mula diyan ay lilipat tayo sa isa pang karakter na laging naghahati ng opinyon, Panda ng mga iskandaloso. Hindi kinamumuhian si Panda dahil otaku, gumagamit ng social media o sensitibo siya. Kinamumuhian siya dahil simp siya na may influencer complex. Palaging naghahanap siya ng pagpapatunay, likes, pag-aproba at gustong marinig na espesyal siya kahit hindi totoo. Tuwing tumutulong siya, ayon sa kanya, hindi niya ito ginagawa dahil sa kabutihan, kundi para sa palakpakan. Si Panda ay hindi tunay na tumutulong, gusto lang niyang makita at purihin siya. Para sa kanya, walang halaga kung walang nakakakita. Pinakamagandang halimbawa ang episode sa dieta na kailangang kumain ang magkakapatid ayon sa kanilang kalikasan. Si Pardo ay nahihirapan, si Polar ay nahihirapan din, pero si Panda ay nagyayabang na kaya niya, hinuhusgahan niya sila, kinikritika at pakiramdam niya ay mas mataas siya kaysa sa kanila. At syempre, sa huli, lumabas na nagtago si Ginoong Disiplina para kainin ang gusto niya habang nagpapanggap lang na disiplinado sa social media. Professional na mapagkunwari pero may wifi. At yan ang dahilan kung bakit nakakainis siya. Hindi naman masama si Panda pero nakakainis talaga siya. Kinakatawan niya ang pangit na bahagi ng kagustuhang mahalin ka online kahit magsinungaling ka o apaka ng iba. At hindi naman siya kontrabida pero siya yung kaibigan na hindi mo iniimbitahan kasi lahat ginagawa niyang selfie. Angelica, tuloy tayo kay Angelica Pickles mula sa Rugrats. Si Angelica ay kinaiinisan dahil isa siyang bully na walang limitasyon ang pera. Hindi lang siya bastos, professional din siyang manipulator na sinungaling, nananakot at nagtatrauma ng mga sanggol. Ginagawa niya ito ng kumpiyansa dahil alam niyang paniniwalaan siya ng mga matatanda. Palagi! Hindi nananalo si Angelica dahil sa talino kundi dahil laging pabor sa kanya ang sistema. Sinisira niya ang mga laro, winawasak ang pagkakaibigan, iniiwang umiiyak ang mga bata sa daycare, tapos umaalis na parang walang nangyari. Buo pa rin ang laso at mas lumaki pa ang ego. Epektibo siyang kontrabida. Oo, pero nakakainis siyang panoorin dahil alam mo na agad ang mangyayari. Sisiraan niya ang lahat, makakalusot siya at walang matututo kahit ano. Patunay siya na minsan matagal dumating ang karma. Mabel, ngayon pumasok na tayo sa maselang usapan. Si Mabel Pines ay hindi agad kinamuhian. Nagsimula siyang cute at punong-puno ng enerhiya. Ang problema ay ginawa siyang parang hindi matitinag na bula ng serye, na parang hindi tinatablan ng kahit ano. Kayang magwala at manipulahin ni Mabel ang bayan para unahin ang sarili kaysa sa iba. Laging natatakpan siya ng script, tapos darating si Kobijita at sasabihin, si Kobijita lang yan. Mga karakter ng Mad Pogum.
Tulad ng Mad, nagkakamali, bumabagsak at nagbabago, nagkakamali, nananatiling pareho dahil wala, ni isa ang nananatiling pareho dahil wala. Ang kilos, sa kabaligtaran, madalas siyang sinisisi sa mga bagay na wala naman siya talagang kontrol at ang pinakahayagang halimbawa ay ang kakaibang Magedon. Nangyari ang literal na apocalypse dahil ayaw ni Mabel na matapos ang tag-init, isang makasariling hiling na may masasamang bunga, ang mundo ay nasa bingit ng pagbagsak. At sa huli, gaya ng dati, si Mabel ang nananalo. Hindi naman ibig sabihin na si Mabel ay demonyo, pero dahil sa sobrang proteksyon na binibigay ng script sa kanya, nakakainis siya. Dahil kahit gaano kalaki ang gulong dulot niya, laging nakakaligtas si Mabel, nakangiti pa, habang ang iba ay naglilinis ng kalat. Si Margarita mula sa isang palabas pa ay isa sa pinaka-toxic na romantic drama ng Cartoon Network. Naging love interest siya ni Mordecai at simula pa lang naging emosyonal na roller coaster na ito. Sobrang grabe, binasted niya, pinaasa, binasted ulit tapos iniwang wasak si Mordecai nang umalis papuntang universidad. Sinubukan niyang ayusin ang buhay niya, nagka-girlfriend at mukhang uusad na siya. Nagulat kami nang bumalik si Margarita na parang walang nangyari kahit alam niyang may relasyon si kuya at bigla siyang lumayo. May kaunting emosyonal na disente siya pero hindi nagtagal. Tinanggap ang atensyon, nalito, hinayaan niyang mahalin siya, ginulo ang damdamin niya at nang sumabog ang lahat, ginamit pa ang klasikong linyang, "Mas mabuti siguro, nalilito ako." Ano ang resulta? Nawala ni Mordecai si Sidalja. Nagmukha siyang kontrabida, sinira niya ang lahat sa paligid niya. Umalis si Margarita ng kalmado, walang konsensya na parang di niya pinasabog ang emosyon ni Mordecai. Tandaan, si Mordecai ay hindi santo, kundi isang simp na nagtapos ng may karangalan. Alam ni Margarita ang kahinaan na ito at ginagamit niya para sa sarili niyang pabor na hindi umaako ng responsibilidad, purong emosyonal na manipulasyon na may arte at pa-cute. Rosa Chloe Carmichael, si Chloe ay hindi lumabas sa serye. Bigla lang siyang sumulpot, parang error sa Excel na di alam kung paano alisin. Lumabas siya sa huling season nang malapit nang matapos ang palabas at ipinakita siyang perpekto, matalino, mahal ng lahat, talentado, palangiti, maganda ang buhay at walang totoong problema. Pero sa mahiwagang paraan, kailangan pa rin niya ang mga diwata. Oo nga. Kung ikumpara kay Timmy na palaging pinagsasamantalahan, pinaparusahan at traumatized mula 5 taon, si Chloe ay parang milyonaryang masaya. Wala siyang sariling kwento, wala siyang paglago, wala siyang mga kapintasan. Totoo, hindi siya kailanman nagkakamali, hindi siya natatalo at hindi siya natututo ng kahit ano dahil hindi naman niya kailangan. Isa siyang Mary Sue na sobrang lantad na hindi man lang niya tinatangkang itago. Lahat ng mahawakan niya, mas magaling pa siya kay Timmy. Mahal at naiintindihan siya ng lahat ay nagdiriwang sa kanya, pero nagmumukhang sagabal ang pangunahing tauhan sa sariling serye. At kung hindi pa sapat yon, may dagdag pang pambabastos kay Grillo. Pinilit nila si Timmy na ibahagi sina Cosmo at Wanda, nilalabag ang matagal ng patakaran ng serye. Tinapon lahat para ipasok ang perpektong bata kahit alam ng tagahanga na ang totoong ending ay Cazadores de Canales. Lahat ng sumunod ay puro kalokohan. Si Chloe ay hindi karakter kundi ang huling sintomas ng seryeng hindi alam kung sino siya o kanino niya gustong ikwento ang kwento. Si Timmy, kawawang Timmy, nalampasan ang mga kontrabida, guro, mahiwagang patakaran at pixie pero hindi pa rin siya nakaligtas. Si Chloe Carmichael Caillou. Ngayon, pag-usapan natin ang isa na sinusubukang talunin ng iba sa malalambot na salita pero alam nilang hindi siya kayang tiisin. Caillou, hindi kinamumuhian si Caillou dahil bata siya, kinamumuhian si Caillou dahil isa siyang social experiment. Ano ang mangyayari kung hindi mo kailanman tuturuan ng isang tao? Umiiyak, sumisigaw at nagmamanipula si Caillou gamit ang emosyon. Gumagawa siya ng eksena na parang katapusan ng mundo. Ano ang natatanggap niya? Atensyon, pag-unawa at mga gantimpala? Walang hangganan kailanman, ang mundo ay umaayon at sumusunod sa kanyang pagwawala na tila natural na batas. Nakakainis dahil pilit kang pinapaniwala ng palabas na pang-edukasyon ito at nagtuturo ng mga halaga pero kabaligtaran ang ginagawa ng bida at siya pa ang nananalo.
Natutunan ni Caillou na epektibo ang pag-iyak, pagsigaw at pagpapakabiktima. Kapag nagpumilit ka, parang alaga mo lang ang matatanda. Hindi ito tulad ng ibang cartoons na puro pantasya. Isa itong hindi komportabling realidad na nakita na natin sa grocery, eroplano o bahay ng iba. Nakakainis ito kasi hindi cartoon, totoo talaga ito pare, nangyayari pa sa pinsan mong 5 taon at alam mo yan. Si Caillou ay hindi lumalaki, hindi nagbabago at lalong hindi gumagaling, nananatili siyang kasing hirap tiisin episode matapos episode na pinoprotektahan ng mga magulang na mas mukhang walang utak kaysa kay Caillou. At dyan talaga nag-uumpisa ang totoong problema. Ipinipilit ng serye na si Caillou ay isang mabuting halimbawa, pero sa totoo lang, siya ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nagsasabing, hindi, ayoko talagang magkaanak. Hindi siya kontrabida o halimaw. Mas malala pa, isa siyang batang hindi naturuang ang mundo ay hindi umiikot sa kanya. Mas nakakatakot pa ito mga kaibigan kaysa sa kahit anong kartoon. Oo, alam ko na, kalma lang Monchito. Bago ka umiyak, pwede ba nating linawin ang isang bagay? Dati, gusto si Patricio ng lahat dahil siya ang nakakatawang tanga na may mabuting puso kahit di alam ang araw. Ang problema, habang tumatagal, si Patricio ay tumigil sa pagiging inosente at nagbago. Pero sa masama, mula sa mabait na tanga naging delikadong inutil kasi si Patricio hindi lang tanga, makasarili at iresponsable pa. Maging tapat tayo, sobrang bastos pa rin siya kay Bob Esponja na binibigay na nga sa kanya lahat, bahay, pagkain, alaga, pati pamilya. Kahit ganon, patuloy pa rin si Patricio sa pagsira ng buhay niya at pagpapanggap na biktima. Mas masama pa, lagi siyang nananalo parang nuklear na ipis. Dati ang biro kay Patricio ay wala siyang naiintindihan pero ngayon ang biro ay, "Wey, tama na!" At mas malala, walang pumipigil sa kanya. Gumawa si Patricio ng isang napakalaking katangahan. Si Bob ang nagbabayad ng mga konsekwensya at ginagantimpalaan ng universo na parang hindi nauunawa ang henyo. Hindi ito nakakatawa, kundi nakakainis. Si Patricio ay halimbawa ng nangyayari kapag sobra ang isang katangian hanggang sa hindi na ito matiis. Sobra nilang pinatindi ang katangahan niya kaya naging hindi na nakakatawa ang karakter. Nakakainis na siya pero ayun, patuloy pa rin siyang lumalangoy na parang walang nangyayari. Si Scrappy at si Scrappy-Doo ang tumapos ng matindi. Matagal siyang pinakakinaiinisan sa animation at hindi ito overacting. Ironiko, ipinanganak si Scrappy dahil sa magandang intensyon. Sabi ng Hanna-Barbera, lumana ang formula at kailangan gawing moderno si Scooby-Doo. Ang ideya nila ay magpasok ng maliit, maingay at malikot na asong akalay siya ang bida kahit walang humiling nito. Dumating sina Scrappy at Scooby-Doo at tanong ng lahat, iyon na ba yon? Bakit ayaw ng tao sa asong mayabang na akala bida siya? Gusto ba nila ang mystery gang na may Scrappy? Sumisigaw siya, nakikialam sa mga bagay na hindi niya dapat pakialaman at ginugulo niya ang lahat. Akala niya matapang siya kahit hindi. At parang batang makulit na hindi inimbita sa party pero sumingit at nagsimulang sumigaw. Nakakatuwa dahil imbes baliwalain, ginawa siyang pop culture meme at naging kontrabida pa sa unang live action na pelikula. Laging handa si Misteryo pero niloloko siya. Maging Cartoon Network gumagawa ng inside joke kung gaano siya hindi gusto. Dito nagtatapos ang listahan ng mga kinaiinisang karakter sa animation. Kung nandito ka pa, paki-like, subscribe at magkomento ng karakter na ayaw mo. Kita-kits sa susunod na video.